Samahan nyo nga po akong gumala ngayong araw na ito. Wala namang plano pero dahil nga po kasama ko si Jeng ay ewan ko na lang kung saan kami pupunta. At napagdesisyonan na nga lang namin sa mga oras na ito na sa Central na nga lang kami magkikita. Pero bago ang lahat, hi everyone! Ako si Jenky, isang kasambahay dito sa Hong Kong and welcome to my mini vlog, another day of my life here in Hong Kong. Sa mga oras nga po na ito ay mag-aalas 10 na nga. At yung kaibigan ko nga pong si Jeng ay nasa Central na at kanina pa nga daw siya nag-aantay. So ngayon nga lang po ako nakalabas ulit dahil nga po noong nakaraang linggo ay kakauwi nga ng mga amo ko galing sa bakasyon. At yung kaibigan ko nga si Jeng ay huling beses na nagkita kami nung July 1 pa. At dahil dalawang beses ko na nga lang po ginagamit ang day off ko sa loob ng isang buwan ay talaga namang hindi na kami nagkikita. Dahil nga po kapag gusto kong gamitin yung day off ko ay yun naman yung araw na hindi siya pwedeng lumabas. So ang ending, hindi na rin ako lalabas. Hindi na rin naman kasi ako naiinip kapag nga po hindi ako magde-day off ng linggo dahil nga po lumalabas din kami ng mga amo ko. Tapos hindi na rin ako magluluto dahil nga po sa labas na kami kumakain. O diba, parang nag-day off na rin ako tapos nakatipid pa ako. Alam niyo sa totoo lang, mas gusto nga ng mga amo ko na nagtatrabaho lang ako at hindi na ako lumabas. I mean yung kahit araw ng day off ko, ganun. Pero syempre binabayaran din naman nila yun at wala namang problema sa akin. Pero hindi naman pwedeng puro trabaho na lang at kailangan din natin ng oras sa sarili natin. Kailangan din natin maglibang dahil nga po talaga namang nakakapagod yung mga araw-araw na trabaho. At syempre nakakasawa na rin. Lalo na sa ganitong trabaho nga nakasambahay. Hindi pwedeng mamaya dahil kailangan mong tapusin yung trabaho mo. Hindi kagaya sa Pilipinas na kapag nasa loob ka lang ng bahay mo ay kahit naglilinis ka dyan ay pwede kang mag-time out anytime. Anyway, nandito na nga po pala ako sa meeting place namin ni Jeng at talaga namang glow up ang babae na yan. Sabi ko nga po nung nakita ko siya ay parang may nag-iba. Bukod nga po sa nag-glow yung skin niya ay nagpaayos din pala ng buhok ang babae na yan. Sana all na lang talaga. Sa pagkatapos nga po namin magkamustahan ng a little bit ay napagpasyahan na nga namin bumili ng pagkain namin dito sa May Victory. At dahil tanghali na nga po ay talaga namang nakakaramdam na rin kami ng gutom at syempre wala pang nag-almusal sa amin. So shoutout nga po pala kay ate na followers natin na nakapansin po sa atin sa May Victory habang nakapila. Hello po sa'yo. At sa lahat po ng mga bumati sa akin ng araw na ito. Grabe, hindi ko po ini-expect na ganito nga po yung magiging ganap ko ng araw na ito. Thank you po talaga sa inyong lahat at sana nga po ay hindi kayo magsawa sa akin. Kapag ganito nga pong wala kaming gala ni Jeng ay talaga namang dito lang kami sa Central tumatambay. Yung ngayon nga lang ulit kami nagkita pero wala pa kaming plano kung saan nga gagala. Hindi kagaya last year ay talaga namang everyday off namin ay kung saan nga kami nagpupunta. Eh ngayon nga po kapag nagpaplano kami ay nagiging drawing naman. Tapos ngayong nagkita nga po kami ay wala rin naman kaming plano. Pero alam nyo ba siguro way na rin to ni God na dito nga lang ako sa Central dahil nga po sobrang daming nangyari ng araw na ito. Dahil bukod nga po sa na-meet natin yung ibang solid followers natin ay meron nga po tayong bagong susuportahan. Yes, meron po tayong bagong i-collab at sa tulong po yan ng isang sikat na vlogger din dito sa Hong Kong na si Ate Ilocano Vlog HK. At syempre ihiwalay ko nga po yung vlog tungkol sa mga ganap doon. So balik tayo dito sa mga ganap namin ni Jeng. At ito nga po yung binili namin pagkain namin para sa aming pananghalian. Sa etong pwesto nga po namin ay dito lang sa may tabi ng kalabaw. Mabuti na nga lang din at meron pang space dito kaya naman dito na rin kami pumwesto. So habang kumakain nga po kami dyan ay sinasabayan na nga rin namin ng chismis. Syempre hindi mawawala yun at kailangan nga naming manira ng buhay ng iba. Hoy, hindi, charot lang. Kapag ganitong linggo nga po ay talagang maraming tao dito sa May Central dahil nga po karamihan sa amin ay linggo nga po ang day off. Nung hindi pa nga po nagpapalit ng amo itong kasama ko ay Sabado nga po yung day off namin. Pero ngayong bago na nga po yung amo niya ay linggo na nga po yung day off niya. Kaya naman nag-request din ako sa mga amo ko na kung pwede ay maglinggo na rin ako. O diba, hindi pwedeng maghiwalay ang dalawang babae na yan. Mag-adjust talaga ang isa sa amin. Pagkatapos nga po namin kumain ay napagpasyahan nga namin pumunta ng Ali-Aliwan. Dahil makikipag-meet naman po ako sa magjawang vlogger dito sa Hong Kong. At nandito nga po sila kaya naman pinuntahan na nga rin namin. At meron nga din po kami pag-uusapan at gusto ko nga rin pong masubukan yung pabango nila. Buti nga. Sige pa. May salang karga. So dito nga po sa pinuntahan namin ay salon nga po ito. Kaya naman sa mga gusto pong magpaayos ng buhok dyan ay dito nga po kayo sumugod. O diba, nag-promote pa yan siya. Ay, sorry na nga. Labas na kami. At dahil marami nga pong tao dun sa loob ay bumaba nga po kami ulit. At gusto nga rin po namin magpahangin dito sa may tapat ng elevator dahil nga po merong malaking fan dito. At talaga naman pinagpapawisan na yung kilikili ko. Hoy! At nagantay nga lang po kami dito ng konting minuto at sabi nga po ni ate ay pababa na daw sila. Hindi nga rin po nagtagalay na dito na rin po sila at nag-uusap na nga kami tungkol sa pabango niya. At dito nga po ay pinapakita niya sa akin kung ano daw ba yung bestseller nila. At sila nga po si Ems and Ram na magjawang vlogger dito sa Hong Kong. At in fairness nga po ay talaga namang nagustuhan ko itong pabango nila at hindi nga po
masakit sa ilong. Habang nag-uusap nga kami dito ay panay nga ang tingin ko kay Ate Ems dahil nga po ay nagagandahan talaga ako sa kanya. Pwera bola nga po ay talagang maganda si Ate Ems. Sa mga naghahanap nga po ng perfume dyan ay subukan nyo nga po yung paninda nilang pabango. Masasabi ko nga pong sulit na yung ibabayad yung 70 HKD sa 50 ml bottle ng perfume nila. Kung sa akin naman po kayo order ay 80 HKD nga lang po yun. Hoy, charot lang. Pagkatapos nga po namin mag-usap ay umalis na nga rin po kami agad at pumunta nga po kami dito sa may Worldwide. Dahil sa sobrang init nga ng panahon ay napag-isipan nga namin bumili ng halo-halo. Sa mga nagtatanong nga po dyan kung saan store ito at kung saan kami bumili ng halo-halo ay dito nga po yan sa may Mekani store. Yung hindi mo mapigilang sumayaw kapag nakakarinig ka nga ng mga tugtugang ganito, kahit bumibili ka lang naman talaga ng halo-halo. Sa pagkatapos nga namin bumili ay bumalik nga kami dito sa may malapit sa may Kalabaw, pero dahil nga walang maupuan at sobrang init ay tignan nyo naman na pa-squat na lang talaga ako. Hindi na nga pwedeng umupo dun sa may malapit sa Kalabaw at nilagyan nga nila yon ng harang. Mabalik nga po pala ako kung saan banda itong store na pinagbilhan namin ng halo-halo. Dahil nga po merong nagtatanong sa comment at meron nga din po nagpi-PM sa akin. So dun nga po sa may Western Union, meron nga pong escalator doon at yung tindahan sa tapat nun ay doon nga po kami bumili. Pagkatapos nga po namin kainin yung halo-halo na yon ay pumunta nga kami dito sa may IFC Mall para maglakad-lakad at para magpalamig na rin dahil sobrang init talaga sa labas. Na para bang nagbukas ka ng oven, ganon kainit. So nag-CR na nga po muna kami para makapag-retouch at habang inaantay ko nga po si Jeng ay ginamit ko na nga itong pabango na galing kina Ate Ems and Ram. At ito nga daw po yung bestseller nila for women na Meow Scent. Para mas malinaw nga po yung details nito sa susunod ay gagawan ko nga po ng sariling video. After 1,000 years nga po ay lumabas na rin pala itong kasama ko at akala ko nga po ay pati siya ay naisama na dun sa flash. And congrats nga pala sa babae na to dahil marunong na po siyang gumamit ng sunscreen. And in fairness, marunong na rin po siya mag-ayos ng sarili niya. Talaga namang glow up ang babae na ito. Siguro may jowa na tong babae na to. Hindi lang niya sinasabi sa akin. So inaasar ko nga po siya dito at sabi ko nga ay asensado na siya dahil nga po marunong na siyang bumili ng mga gamit niya. At gawa nga po ng sobrang init ay nabasa nga po ng pawis yung gamit niya kaya naman nag-change sa outfit ang babaita na yan. Bago nga po kami umuwi, bumalik po kami sa Worldwide at bibili nga daw po ng saging na saba itong kasama ko. At sa kakaikot nga po namin ay iba nga ang nahanap namin. Namit ko nga po itong si Kuya Daniel Cabanglan aka Boy Cute ng Hong Kong. At pati nga po itong si Ate Ilocano Vlog HK. Actually si ate nga po yung nakapansin sa akin at tumawag sa akin. Kaya naman tuwang-tuwa nga po ako na nakita ko sila dahil nga po finally ay namit ko nga po sila. Iba talaga yung pakiramdam kapag nga po namit mo yung mga hinahangaan mo. Hindi ko nga po talaga inaasahan na papansinin ako ng isang Ilocano Vlog HK na road to 1 million ng followers. At pinakilala nga rin po niya ako sa mga ibang vlogger na nasa loob. Hindi na nga po nakuhanan ng video yung nasa loob dahil nga po naunahan na naman ng hiya yung kasama ko. Takot po kasi yan siya sa camera dahil nga po puro vlogger yung mga nasa loob. Anyway, fast forward nga po ay nandito na nga po ako sa amin at tumiretso nga po muna ako dito sa may seaside. O siya, ayun lang naman po ang nangyari sa akin buong araw at dahil dyan, thank you Lord. Kaya naman hanggang dito na lang and thank you for watching. Please follow for more. Salamat!